Welcome back mga parichong, another spear fishing episode na naman tayo. To this video, tayo ay namana na naman ng madaling araw at solo dive pa rin tayo. At tayo ay nakahuli dito ng 3 pirasong isda. At few days after, binalikan natin yung spot. At syempre bago tayo pumunta doon, tayo muna ay nag-trolling or nagpailahila gamit itong ating artificial na pamain. At tayo ay nabiyaan ng 2 pirasong isda. At syempre pagkatapos nun, tayo ay nagpatuloy na naman sa pamamana. At tayo ay nakahuli ng kakaibang uri ng isda. Ang tawag nito sa amin ay sunog. At tara mga parichong at samahan nyo ko sa panibagong paghahanta naman. Kaya tara, let's G! Shoutout nga pala guys sa mga classmate ko na sila PG Angelos Sanlitan, GB Baradillo, Tami Christian Antegro, Arnel Estrella, Journey Gloria, John Paul Sambayon, Juper Conorado, at kay Francis Pason. Shoutout din guys kay Rinan Fishing Adventure, Mong Inspired Woman, MG Eric Adventure, Linon's Fishing Adventures, at kay Kuya North TV. First drop natin guys, reload muna tayo ng mga rubbers natin bago tayo tumungo dun sa area kung saan tayo palaging nakahantong isda. Kasi minsan may mga time na hindi pa lang tayo nakaabot dun sa area, sinalubong na tayo ng mga isda kagaya ng mga rainbow runner. At dito sa unang dive natin, timing talaga yung pagka-reload ng ating rubber. Dahil hindi pa lang tayo nakaabot dun sa area kung saan tayo palaging naghahunt, may sumalubong kagad sa atin na grupo ng mga rainbow runner. Kaya ito yung ating naging unang isda sa araw na to. Shoutout din kay Lix TV Official, June TV Vlog, Binovix Vlog. Shoutout din kay GR Silagan, Zambales Spear Fishing, at kay Mil Spear Fishing TV. Before pulling the trigger guys, aim muna tayo dun sa malaki sa grupo nila. Let's practice sustainable fishing. Piliin lang natin yung good sizes or good quality sizes na pwede na para makaparami pa yung mga isda at para sa ating next future generation. Kung pansin nyo guys, hindi nakatagos yung shop natin. Buti na lang kumapit yung ating fluffer at hindi nakawala yung isda. Kaya sobrang blessed natin at binigay sa atin itong ating pinakaunang isda sa araw na to. Shoutout din kay GRG Adventure, Denise De La Cruz family from Nay Cavite. Shoutout din kay Danilo Adalim Chads at kay Prince Adalim from Santa Rosa, Nueva Ecija. Shoutout din kay By Dixter, kay Antonio The Hunter Mix Vlog. Maraming salamat po. Next drop natin guys, ako ay nag-set ng panibagong pag-ambush. Mababanti lang tayo ng konti kung saan tayo nakapana kanina ng rainbow runner. At dito tayo naghintay ng mga ilang segundo. Nagabang-abang tayo kung merong bang mga pelagic na dadaan at kung anumang isda na pwede nating panain. Shoutout din kay Kuya Edwin's Channel at kay Auntie May Kaluspi at kay Gamers Fish. Maraming salamat po. After ng ilang segundo nating paghihintay guys, ay meron din nagpakita sa atin isang good size na shark mackerel or lanuan, or ang tawag nito sa amin ay isdang bao-bao. Kinuha ko na dahil goods na to, pangdagdag na to sa timbang. Tinawag itong bao-bao dito sa amin guys sa islan ng Surigao dahil may lansa po ang ganitong uri ng isda. Medyo malakas po ang amoy nito pero masarap po ito lutuin at kilawin. Lalo na kapag merong gata na ihalo sa kinilaw. Shark mackerel naman guys, ayan na. Spide shot natin, hindi nagagalaw yung isda. Ganda na pagkatama. Another na pagsisid guys, dito pa rin to sa spot na to kung saan ako nakahuli kanina ng shark mackerel.
nag-set ulit tayo ng panibagong pag-ambush at nag-abang-abang tayo ng mga ilang segundo. At same pa rin po tayo ng target na nakita dito. Nakita ulit tayo ng isdang shark mackerel. At kaya lang, hindi natin ito natamaan. Kaya sablay yung ating pangatling isda sana sa araw na to. Nadagdagan pa yung huli natin guys. Nakahuli pa tayo ng isang golden spotted rabbitfish or samaral, or ang tawag nito sa amin ay buras. Hindi ko lang nabidyohan kasi naka-off yung cam natin. So after nito guys, bininta ko kagad tong mga nahuli natin. At ito po ay kumita ng 300 plus. Bali, nagtimbang to lahat ng 1.75 grams ang tatlong piraso. Kaya goods na rin yung ating kinita sa araw na to. Few days after guys, balik na naman tayo sa pamamana. Pero bago tayo dumiretso dun sa area kung saan tayo magdadive, ay sinubukan ko muna itong ating DIY na lure or artificial na bait natin panghuli nitong ating isda na rainbow runner. Mabisa kasi ang ganitong uri ng pamayan guys, lalo na sa isda na mga rainbow runner or kaya naman ay sa shark mackerel. At ito yung ating naging unang isda sa araw na to, gamit itong ating pahila-hila or pung trolling natin. Matapos kung may karga yung ating unang huli guys, ay binalikan ko tong area kung saan ako nakahuli or nasibaran dito sa aking lure na ginagamit. So binalikan ko to, baka andito pa yung mga grupo ng rainbow runner. Sa ating lahat, ayan. Ito na po yung mga nahuli natin sa ating bira-bira at trolling natin. Ayan, ito yung pain natin. Isang rainbow runner at nakahuli tayo ng isang shark mackerel. Ayun, maliit. Hindi natin nabidyohan. Kala ko kasi rainbow runner na maliit lang. So magdadive na tayo. Yung gamit natin. Ayan. So hindi pa nag-alas 6. Maaga yung punta natin dito sa spot kasi ito yung pinaka maganda dito sa spot na to. Dapat maaga ka kasi feeding ng mga pelagic. Sana makatagpo tayo ng taging ngayon. Yung GoPro natin guys ay palubat na. Actually palubat na po talaga ito. Nasa 1 bar na lang. Hindi na ito magtatagal. Hindi ko na i-charge kagabi, nakalimutan ko. Pero try pa rin natin mag vlog. Delay yung upload natin guys, kasi napakatuman talaga yung huli ngayon. Ang hirap bumawi. So sana ngayon makabawi na tayo, kahit napalubat na yung GoPro natin. So tara na guys, at hindi natin patatagalin kasi palubat na talaga yung GoPro natin. Tara na, let's go at mag-dive na tayo. It's G! Alright guys, ayan na, first drop natin ay sinalubong kagad tayo nitong grupo ng mga rainbow runner. Ayun, tinamaan natin yung isa. Kaya lang nung paghila ko na, napunit yung laman kasi na-place yung tama. Dito naman sa dive na to guys, nagdali-dali kagad tayo nag-set ng ambush kasi merong dumaan sa ilalim natin, isang green job fish. Ayan, napakalaki nito guys, nasa mga 2 kilo na. Akala ko lalayo siya, buti na lang bumalik siya guys. Nung naggawa ko ng tunog sa ilalim, nag scratch ako gamit tong aking gloves, at nung malapit na ay ayun, pinana ako na. Kaya lang saklap yung nangyari. Biglang nag-close yung flapper natin guys, kaya ayun ang nangyari, nakawala yung isda, sayang. Sinubukan ko itong habulin guys, kaya lang ang nangyari, hindi ko naabutan kasi nagtuwid pa tayo ng shop natin. Maganda sana yung pagkatama, tinamaan natin sa buto, kaya lang meron pa siyang kakayahan na lumangoy pero mahina na siya, at doon siya pumunta sa malalim na part na hindi na natin kayang abutin kasi sa sobrang lalim.
napakasayang guys. Ay, andun na sa bababa. Napakalalim. Napakalalim. Hindi natin kayang abutin. Ay, nagtiklop kasi yung shop natin. O yung flapper. Halos nakalipas ang isang oras guys bago tayo nakakita ng panibagong target. So ito yung kakaibang isda na napana ako. Bali nakahuli na nga pala ako nito sa unang pamamana ko nung hindi pa ako nagbablog, pero sa gabi ko na nahuli. Ang tawag nito sa amin ay isdang sunog. Kaori po siya ng stonefish na mukhang crocodile tingnan or crocodile fish. Pa-comment po guys kung anong tawag nito sa isda na to dyan sa lugar ninyo. Napakalaki po nito, nasa mahigit isang kilo. Crocodile fish. Pero guys, first time natin makahuli nito sa araw. Ang laki. Mga 1 kilo. Ayun o. Ano isda kaya to tawag sa inyo guys? Para siyang crocodile or buhaya. Ang galing niya makapag kumupladge. Ayan. Crocodile fish. At kakaahon na natin. Grabe, napakatumal talaga ng panain sa spot na to. Wala tayong nahuli na malalaki. Ano lang yung nahuli natin. Nakapana tayo ng green jab fish. Mga 2 kilo siguro yun. Yun yung green jab fish na nagpakita sa atin sa last episode natin na hindi ko napana. At lumapit talaga siya sa atin. Kaya lang, nagtiklop yung shop natin, yung flapper. Nagtiklop kaya pag atras niya, ayun, nakapwersa. Nakatanggal. Sayang. Napuruhan sana natin siya. Natamaan natin sa buto. Kaya nung pagkatanggal na sa shop natin yung isda, para siyang nahirapan na sa paglangoy. At doon siya napunta sa malalim na part, hindi na natin kayang abutin. Sayang talaga. Maganda pa sana yun, i-second shot. Pahabulan natin ng pana. Kaya lang, nagtuwid pa tayo ng pana at nag-reload. So, ayun, choice tayo. Sa pating na lang yun. Sa tax collector na lang. Tapos yung ating rainbow runner din ay ganon din nangyari. The place lang yung tama. Siguro napunit yung laman or napunit nga pala yung laman kasi nahawakan ko na. Hindi nagtiklip yung flapper doon. Ito kanina runner, tsaka ayun, may shark mackerel na maliit. So tara na guys, at uwi na tayo.